So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Mga minamahal, tulungan nyo ako makinig kayo kasi wala talagang mapaglagan yung gigil ko. Gigil na gigil ako, sobra, dito kay Salvador Panelo. Siya yung tipong tao na ang sarap talagang pektosan, ang sarap talagang kotongan. Yung pag sila ang gumagawa, okay lang. Tapos pag ginawa sa kanila, ayaw nila. Like parang nagkaroon siya ng memory loss. Alam niyo yon, yung nalimutan niya na. Di ba ginawa niyo din noon kay Leni Robredo yun? Yung dirty politics na tinutukoy mo. Kasi ganito, alam naman natin ng lahat, no, yung balita na itong si VP Sara Duterte ay tinanggal po ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo. Specifically, dito nga po sa National Security Council. And alam naman natin na mayroon talagang malalim na rason dyan kung bakit tinanggal itong si VP Sara sa NSC. Given na talaga na wala na talagang tiwala ang ating pamahala ng ating Pangulo kay VP Sara. Ngayon, nung naimasmasan, kasi nagwala yung mga DDS. Napaka-unconstitutional lang ginawa ni Blank Blong. Bitter si Blank Blong. Naiinggit si Bongbong Pulburon Marcos. Diba? Ganyan yung mga nila, yung mga words na binibitawan nila literally sa ating presidente. Ngayon, nananahimasmasan na itong mga joke ang gininang ginemis na to. Nahimasmasan na si Panelo unang nagsalita. Naloka ako, mga minamahal. Dito talaga ako nang gigil. Gusto kong magwala. Oo, gusto kong magwala. Ano sabi ni Panelo? Isa-isahin natin, Isa-isahin natin. Sabi dito, unang statement ni Panelo, the removal of Vice President Sara and FPRRD as member of the National Security Council is an ill-advised presidential move. Sa kung sino man ang nagpayo, nag-advise kay President Bongbong Marcos, sa madaling sabi, kupal ka. Yan yung gustong sabihin ni Panelo. Hindi tama yung advice mo na patanggalin si VP Sara at si FPRRD. Kawalan ng respeto yon. Napaka-unconstitutional nun. In layman's term na lang natin yan, the way na sabihin ni Panelo na ill-advised. Grabe, parang hindi nila nalimutan parang, nagkaroon ba kayo ng memory loss? 'Di ba? Ano yung sabi niyo noon kay Leni Robredo nung tinanggal niyo sa ICAD? 'Di ba in-appoint ni former President Duterte itong si Leni Robredo doon sa ICAD. So ngayon, dahil si Leni nang kalkal, yung patungkol doon nga ba sa war on drugs, 'di ba, ni Digong, yung mga documents, 'di ba? Yung Interagency Committee on Anti-Drugs, si Leni inappoint ni Digong. Kasi hinamon ni Leni nga madaldal si Leni. Gusto lang naman ni Leni malaman yung katotohanan. Ngayon, kinalgal ni Leni Robredo yung nandoon sa loob ng ICAD. Sino nga ba yung mga big boss? Gaano nga ba talaga karami yung mga napatay? Kinalkal niya lahat ng documents. Ngayon, failed po na ibigay ng gobyerno ni Digong yung mga hinihinging dokumento ni Leni Robredo. 'Di ba? Yung mga papers, wala namatay, gaano kadami yung shabu na nazis. Failed po na ibigay ng administrasyon ni Digong yung mga hinihingi ni Leni. Ngayon, ano yung ginawa ni former President Duterte? Ang sabi niya, Duterte admits he cannot fully trust Robredo. So, tinanggal niya si Leni doon sa ICAD. Tinanggal niya sa posisyon si Leni doon sa ICAD kasi ang rason niya, he cannot fully trust Robredo. Sa madaling sabi, hindi niya kayang pagkatiwalahan itong si former Vice President Leni Robredo noon diyan sa loob ng ICAD. Kasi parang strange nating ni Digong itong si Leni, hindi katiwa-tiwala. Ganun niya tingnan noon si Leni. Tama ba yon? Diba? Ito nga yung punto ko sa inyo Pag sila yung gumagawa, okay lang. Pag sa kanila ginawa, bawal. Dito naman kay PBBM, ginawa ni President Bongbong Marcos na tanggalin si Vice President Sara Duterte dito nga po sa National Security Council kasi given na po talaga at pinapakita niya yung true colors niya na she is a threat to our country. The way nga sabi niya, pupugutan kita ng ulo. Itatapon ko yung ama mo doon sa West Philippine Sea. Maliban pa dyan, sabi niya, papapatay ko kayo. Threat na yun, given na yun Diba? Yung pakikipag-alyansa niya di umano sa China. Yung pagiging affiliated niya doon sa China.
Di ba, imagine nyo? So, threat na yun. Lalo pat napapanahon yung issue at ingay at himutok, hidwaan ng China at ng Pilipinas. Di ba? So, given na yun mga minamahal na she is a threat and hindi talaga mapagkakatiwalaan. While Duterte, ang pinagkaiba ni PBBM dito kay Digong, si PBBM may reason talaga. Si Duterte, personal interest niya lang. O, tinanggal niya si Leni dahil lang sabi niya, he cannot fully trust. Kaya ngayon, Salvador Panelo, hindi ko makuha yung punto mo na sasabihin mo na, ay, dirty politics yan. Ill-advised yan. Kaya nga hindi ko makuha yung punto ni Salvador Panelo. Like, nakakalimot na ba kayo sa mga ginawa ninyo noon? Hindi nyo ba naaalala yung katarantaduhan, yung mga kababuyan na ginawa nyo noon kay Leni Robredo? The way pa nga nasabihan nyo, mamatay ka na. Di ba ginaganon ninyo si Leni Robredo, tas kayo tuwang-tuwa pa? Minumura ni Digong si Leni, putang ina mo, ginaganon niya si Leni Robredo, mamatay ka na, meron kang kabet, ang dami-daming issue na binabato noon. Binaboy ninyo yung pagkatao ni Leni noon, like literal. Ito nga si BBM, never niya nga minention si Sara Duterte. Walang pagda-down kay Sara dito. Never niyang minention yung mag-ama, hindi niya dinown. Diba? Mayroon naman talagang reason si PBBM dyan kasi siya yung presidente, siya po yung may karapatan na mag-reorganize ng National Security Council. Kaya hindi ko mag-gets yung punto ni Salvador Panelo na sasabihin niya, it is an ill-advised, dirty politics. Kupal ka ba, boss? Ha? I'm just asking lang. Now, pangalawa, ito na yung sabi ni Pulpul Panelo. It's max of dirty politics, another brazen measure to diminish the political star power of Vice President and FPRRD. Mga minamahal na topic na natin yung dirty politics na tinutukoy ni Salvador Panelo. Pero nakakuha ng attention ko yung sinabi niyang, star power! Uy! Mga minamahal, star power. Oh, to diminish the political star power of Vice President and FPRRD. Hala, naloka ako, star power, kaya pala walang achievement si Vice President Sara Duterte. Kasi ang tingin nila, celebrity. Hindi nila tinitingnan si Sara Duterte as a public servant. Tinitingnan nila si Sara Duterte as a politician na sikat. Parang Robin Hood Padilla lang din. Sikat pero walang alam. Diba? Oh my God. Ganyan nyo ba ipaliwanag? Ganyan nyo ba i-describe itong si Sara Duterte na she is a star power? Like, like sikat lang. Sikat lang siyang politician. Like parang ang tingin nila celebrity lang. Pero walang nagawa. Parang ganon. Kasi kapag star ka, kapag celebrity ka, kumikinang ka sa dami ng assets mo, kumikinang yung pangalan mo sa dami ng pelikula mo, kumikinang yung pangalan mo dahil ang dami mong achievement kaya dumamay yung pera mo. So, ganun yung tingin nila kay Sara Duterte. Well, totoo nga naman, sumikat si Sara Duterte sa kanyang mga dramang kakaibabe. Diba? Yung mga drama niya na papatayin kita Marcos, ipapatapon ko yung ama mo sa West Philippine Sea. Walang comment sa China. Pumupunta sa mga kasal-kasal. Like, acting celebrity talaga itong si Sara Duterte. Paano siya sumikat? Ano yung mga naging achievement niya? Confidential funds, intelligence funds, mga budget, ganun. Ganyan yung tingnan si Sara Duterte. Political star power. Hindi nyo siya tinitingnan as a political public servant na talagang nagsiserve sa mamamayang Pilipino. When you say you are a public servant, you are meant to serve the public. Hindi ka tinawag na public servant para mangurakot, para kumuha, para mangamkam ng pera ng taong bayan. Nagigets ninyo? Si Alicia? Naloloka ako dito, mga minamahal, star power daw. Kaya pala walang achievement si Sara Duterte, puro lang pasikat kasi ang tingin nyo sa kanya ay isang celebrity. Hindi nyo siya tinitingnan bilang isang public servant. Di ba mga kupal talaga kayo? Kayo yung mga nasa paligid niya, dapat kayo yung nag-a-advise. Kay VP Sara na, ito dapat yung gawin mo. Ganito dapat gawin mo. Ganyan ka dapat. Di ba? Wala man lang nakaisip na mag-advise sa kanya na, hoy, dapat kapag may mga hearing, may mga deliberation, umattend ka para nang nasasabi nilang hindi ka takot. Diba kasi minsan, silent means yes. Minsan nag-guilty pag ganun eh. Hindi dumadalo, guilty yun. Diba? Naluloka lang talaga ako. But anyway, mga minamahal, the point here in this vlog is, i-debunk natin yung sinabi ni Panelo na dirty politics daw.
Like, paano naging dirty politics yun? Hindi nyo ba naalala yung ginawa ninyo kay Lenny Robredo noon? Diba? Pag kayo gumagawa, okay lang. Pag ginawa sa inyo, bawal. Uy, ang taas naman ang double standard ninyo. At saka beside, Panelo, dapat matagal na yung ginawa ni President Bongbong Marcos kay Sara Duterte. Pero hindi niya ginawa kasi nangangarap pa din ng ating presidente na baka magbago pa si Inday, na baka sakaling malinawan ng utak nito, na baka sakaling may magandang pagkain na makain nitong si Sara Duterte na magbago yung kanyang pag-uugali. Naniniwala pa din si PBBM sa unity. Kaso, wala, mga minamahal. Matigas yung ulo, matigas yung sentido kumon, yung alintarakan, yung brain cells ng ating vice-presidente. Sinagad nyo eh. Sinagad ninyo, binaon ninyo eh. Baon na si PBBM. Oh, sagad na ang ating presidente sa inyo. 'Di ba? As in talagang gigil na si Marco sa inyo. Kaya wala tayong magagawa diyan eh. Karapatan niya ng ating presidente. Siya yung malamang siya yung presidente. Siya talaga yung may karapatan na mag-reorganize sa mga bagay-bagay na yan. At saka beside, hindi talaga katiwa-tiwala itong si Sara Duterte. May mga confidential things na pinag-uusapan tapos nandoon yung mag-ama. Ano yun, kakupalan? Sila yung magiging, parang silang sleeper cells sa bansang Pilipinas. Nagigets ninyo ako, mga minamahal. Ang tingin ko sa kanila, para silang sleeper cells na mga elected officials sa bansang Pilipinas na anytime kaya nilang traidorin ang Pilipinas kapag nagkaroon ng warsyakan. Ganon ko sila tingnan as a political public servant. Kuno. 'Di ba? Alright, so anyway, mga minamahal, yun lamang po. Pahingi lang ako ng likes, comments, tapos mag-share nyo tong vlog na to para maganda yung takbo ng channel natin at malaki yung pagpapalawak na message natin. Tingnan nyo, pinatulan tayo ni Rodante Marcoleta. Pikon eh. 'Di ba? So, unang gawin nyo, i-click nyo yung like. Pag na-click nyo yung like, mag-comment kayo. Mahalaga yung mga komento ninyo. Pangatlo, i-subscribe ninyo, mga minamahal. Yun lamang po, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.